Isang magandang mapagpalang araw muli sa ating lahat mga boss, and welcome back to my YouTube channel. So ayan mga boss, dahil sa makulimlim ang panahon ngayon, inaisip ko na masarap makumuha ng video at mag-vlog sa ngayon. So ayan mga boss, mabilisang update lang po tayo sa mga alaga nating isda at doon sa isa nating aquarium na nasira na kailangan nating i-repair mga boss. So ayan mga boss, ang gagawin naman natin ngayon ay i-repair natin itong aquarium natin. So kung nakikita nyo, ang aquarium natin is may sira po siya dito. Ayan po, meron na po siyang uka. So ang gagawin natin ngayon mga boss ay tatanggalin natin to ng buo. Aalisin natin tong buong salamin nito, itong side lang na to, at iiwanan natin tong party na side na to. At ang gagawin natin is tatanggalin natin tong mga sealant na luma na. Tatanggalin natin yan, lilinisin natin to. Lahat ng parte ng side nito, tatanggalin natin yan. At gagamitan natin ng panibagong sealant. So mangangailangan tayo dito mga boss ng sealant na clear, silicone gun, knife, at gagamit din tayo dito ng bato or hollow block. So gagamit tayo ng bato dyan para yung paggagamitan natin ng pangdadagan natin pagkatapos na natin malagyan ng pandikit. Bali itong aquarium na to is pangalawang repair na to ngayon. Bali ang unang repair noon is ito, buong salamin to. Kaso ang nangyari is may bitak na siya, may crack dito, parte dito. Tapos ang ginawa natin is tinanggal din natin ng buo. Tapos tinanggal natin, tinabas natin ng kalahati itong part na to, at gumamit tayo dito ng 60 by 60 na tiles. So itong aquarium na to, kung hindi ako nagkakamali, is mga 15 or 20 gallons. Pero tingin ko is 20 gallons to, itong kabuuan nito. So kung nakikita nyo, itong part na to, ayan, is likuran po yan ng tiles. Kaya ang gagawin naman natin ngayon is pangalawang repair naman na ngayon. So ayan, so medyo nagbabadya na yung ulan at kailangan na nating umpisahan to. Nang sa ganun is matapos na rin natin tayo sa ginagawa natin. Hindi na pala natin masyadong kailangan ng knife kasi mabilis lang din pala siyang tanggalin. So ayan na nga mga boss, nagumpisa na tayo magtanggal ng mga excess ng sealant. So yung mga sealant na yan kailangan kasi na malinis, maigi, at kahit maliit lang na sealant na matitira ay kailangan matanggal din po. Kasi pag once na inilagay na natin yung sealant na panibago at meron pang mga natitira na lumang sealant dyan, ang mangyayari po dyan pag once na nilagay natin yung pandikit at nilagyan natin ng tubig, may posibilidad po kasi na magkaroon po siya ng tagas. Pangalawa, pag may tubig na po siya, yung pressure po ng tubig kaya po niyang ibuka yung sealant na nilagay natin. So ang mangyayari lang po dyan is useless lang po yung ginawa natin. So sinukat lang natin saglit para makita lang natin kung saan ba tatama yung mga pandikit natin. So ayan, nangailangan lang tayo ng hairband kasi kailangan na pag naglalagay tayo is hindi naman nakaharang yung buhok natin. At nang sa ganun makapag-focus tayo sa kung ano yung ginagawa natin. So inayos lang natin saglit yung sealant saka yung silicone gun. So nagumpisa na tayong maglagay. So ayan nga, inunti-unti natin na maglagay pa rin nang sa ganun is sure ball yung ginagawa natin at hindi tayo magkamali. So ayan mga boss, naikabit na natin tong salamin at kung nakikita nyo wala silang bubbles. Yung bubbles na yun is indication kasi na hindi maganda yung pagkakalagay natin.
Pero dito sa ginawa natin na pagdidikit natin ng sealant, wala po tayo nakikitang bubbles po ng sealant. So meaning to say is 100% to, wala po siyang tagas. So ang gagawin na natin dito is lalagyan na natin ng, dadaganan na natin siya ng bato. Kung bakit na kailangan tayo ng bato, kasi yun ang purpose niya, is para daganan na natin siya. Ayan, ingat-ingat lang tayo kasi baka mamaya biglang mahulog natin ng bigla, ibasag naman siya. So magbibigay naman tayo ng update sa alaga nating mga isda. So ayan mga boss, meron tayo ditong cobra blacktail. At kayo na po mga boss ang huhusga kung ano po ang masasabi nyo about sa quality ng ating mga alagang isda mga boss. So please lang po, paki-comment lang po sa comment section at nang malaman po natin kung ano po yung masasabi nyo po mga boss. So ayan, meron din naman tayo ditong metal bluegrass mga boss. Kung nakikita nyo po yung dalawang malalaki po dyan, yan po is breeder po natin yung mga yan, isang male at isang female po. At kung nakikita nyo naman po yung mga maliliit dyan, yan na po is yung mga anak po nila, pinaka first baby po ng dalawang mag-asawa na po na yan. So mga boss, comment po kayo dyan. So meron din tayo ditong red dragon snake skin. Mga juvenile pa lang mga to, 1.5 months. So meron tayo ditong female na malaki, buntis na rin. At yung mga juvenile natin na male, pwede na rin sumundot yung mga yan. Maliban yung mga nakalagay dito na pinapakita ko ng mga juvenile, ay meron din tayo mga breeder na nandoon sa loob. So itong mga to is mga maliliit lang, mga juvenile lang. Ito yung mga anak nila na nauna doon sa mga breeder natin na red dragon snake skin. So ayan po yung kulay po nila, napakaganda naman po. So meron din tayo ditong magenta pink na dalawang male at mas marami yung female. So kung nakikita nyo dyan, yung male is mas makulay, pero yung mga female natin is mas colorless po sila. Ganyan po talaga pag mga babae, mas colorless po compared doon sa mga lalaki po. So ayan po yung ito po yung update po dun sa magenta pink po natin. So yung iba po dyan is buntis na po. So meron din tayo ditong halfback red rosetail, mga juvenile at 1 month old pa lang po ang mga to. At naglalabas na rin po sila ng kulay ng kanilang mga buntot. At makikita nyo dyan po yung buntot nila na pulang-pula, kaya po sila tinawag na red rosetail po. So ayan, yung mga hindi pa masyadong naglalabas ng kulay, mga babae po yung mga yan. At yung mga naglabas na po ng kulay, mga lalaki po yung mga yan. So mayroon din tayo ditong silver molly na 2 batch. Bali 1 month, saka yung isa is 3 weeks lang po. Yan po sila. Yan po ang itsura po nila. Yan din po yung laki nila. So ayan, yung mga iba natin mga muli is nandito, yung mga black muli at yung mga marble muli. So hindi na natin kinuha para ilagay doon sa small fish tank natin para mapabilis lang tayo. Andito naman yung cerbal muli, pero ihahalo ko na rin ito mga to. So ayan mga boss, dito na po magtatapos ang ating vlog sa ngayon. At kung isa ka sa nakapanood ng vlog na to, anong masasabi mo sa mga alaga nating isda? Good or bad comments man yan, please mag-message po kayo sa comment section at babasahin po natin yan. Kung goods man yan, maraming salamat po. At kung bad comment man yan about sa quality ng ating mga alagang isda, ay pagpapasalamat pa rin po natin yan dahil dyan po tayo matututo o dyan po madidevelop ang ating skill sa pag-aalaga ng mga isda mga boss. So ayan mga boss, bago po ako magpapaalam sa inyo ay gusto ko lang pong batiin ang mga kamag-anak ko dyan sa bayan ng Kalasyaw sa parte po ng Dinalawan at Poblacion Ace, mga Manandag family po.
Hindi ko na po kayo isa-isahin. Lahat po ng Manandag family, kamusta po kayo dyan? At binabati ko po kayong lahat. At sa bayan po ng Sampabian, Manandag family at Ferrer family, maraming salamat po at lagi po kayong mag-iingat. Binabati ko po kayong lahat dyan. Paalam!